Amen. Salamat sa Ginoo sa mensahe. Mensahe sa kanta. Huwag di ta maglangan itong amplihan itong mga Biblia sa James chapter 2. Niya to ang laptop usahay mo tukar ba nga di mo magtarong function o ginahanglan pa i-restart para mo tarong function niya. Walangan naman punta. Itong wata ka-connect sa audio. James chapter 2. O kining verse Bible sagad ni gamiton sa mga false teachers o ilaning tuison para mo support sa ilahang mga pagtulunan nga unbiblical o dili gyud iya sa Ginoo, dili iya ni Satanas, ni Satan. Muna nga gusto na ko itakol ni para ato gyud mahibawa nung sa tinuod sa may gipasabot ani ni James sa verse 20. Chapter 2 verse 20. Atong dunganan pagbasa. Muna na, James chapter 2 verse 20. Be ready? Read. Do you not want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Pray ta, salamat Ginoo sa imong pulong, salamat sa kahigayunan nga makasimba kami. Mga pagampo nga ang balang espiritu tabang kanamo, magatudlo ug magapasabot kanamo ug magahatag kanamo gahom sa pag-aplikar niini sa among matagadlaw nga kinabuhi. Ug sa pag himo nini nga kabahin Ginoo sa among kinabuhi nga di na namo malimtan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, gitugyan ginampo sa ilaw sab kami sa among kalapasan nga nahimo. Amen. Okay. Kung atong tanaw ng context, ang pasabot ani ni James dili gyud nga ang kaluwasan pinaagi sa maayong buhat. Kay dili mo nato i-interpret ang verse pinaagi lang sa iyang kaugalingon. Kay moingon ng uban ang pagtuo nga walay buhat patay, mao man ni Bisaya ani, di ba? Mao ni giingon. Moingon din sila nga tanawa lagi ang kaluwasan pinaagi yung binuhatan o pinaagi yung pagtuo plus binuhatan. Kaya ang pagtuo nga walay buhat patay. Mao ba na giingon ni James? Dili. Tungod kay si James, si Apostle Paul, kauban ni sila. Kabatch ni, o ang wali ni Apostle Paul, ng kaluwasan, pinaagis pagtuo, dili sa maayong binuhatan. O dili ni sila magsumpaki. Kay balutas pasabot ni James, ani, nga ang mga Kristohanon itong una, kulag application sa ilahang pagtuo. Nga mingon sila, naluwas na ta, pinaagis pagtuo. Enough na, okay na. Ingon si James, dili, ang atong pagtuo, ato ning ipakita, ato ning ikinabuhi. Ato ning i-apply mo na punto ni James diri sa iyahang libro nga gisulat. Kay gani iyahang gisulatan ni mga Kristohanon. Mga luwas na.
O niya lang punto nga ipakita ang atong pagtuo pinaagi sa atong binuhatan. Basaha gani ang tibuok chapter. Ipakita nato nga kita mga Kristohanon ta. Labi na diri sa verse 1 paingon sa verse 9 nga atong higugmao ng atong isig ka magtutuo. Kung sa giingon diya sa verse 1 sa verse 9 nga sa ilahang panimbahon kuno na ay musimba nga dato at imanon og ayo. Dahil na musimba nga pobre, sagdaan lang, dahil palingkurong diya salog o patindogon. Priority ang dato pag palingkod. Ingon si James nga, this is not what the Lord says. Nga atong buhaton human ta maluwas. Gani ingon ang atong Ginoo, higugma ang imong worse ang enemy, no? Kaaway. Higugma ang isig katao, love your neighbor. Munay kuman sa Ginoo. Then samot na kung kauban pag yun dias pagtuo nga magpakita og discrimination. Ang punto ni James ani nga ipakita lagi ang atong pagtuo pinaagi sa atong binuhatan. Nga human ta maluwas sa grasya sa Ginoo, ato na dayong i-apply kini ang atong kaluwasan pinaagi sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Daghan man ko moingon nga din nato natumanon ng kasuguan kay kuan man ay labot na sa atong kinabuhing Kristohanon, grasya naman taron. Tinuod biya na, no? Naluwas ta sa grasya sa Ginoo. Then wa nay labot sa atong kaluwasan. Pero ang kasuguan man gud mao ni gihatag na sa Ginoo nato para mugiya nato sa pagkinabuhing matarong. Mugiya. Tinuod na nga wa tay dili ta maluwas ana pagbuhat sa kasuguan kay sa diyang gidawat nato si Kristo sama ra nga nakatuman ta sa kasuguan. Kay miingon man si Kristo nga nianhi ako aron sa pagtuman sa kasuguan. So, sa diyang ni butang ta sa atong pagsalig ni Kristo sama ra nga nakatuman ta sa kasuguan. No need na para ta maluwas. No need na nga tumanon nato. Kay luwas na ta. Pero atong inumduman nga kining kasuguan usab mo giya ni nato sa pagkinabuhing matarong. Gusto man sa Dios nga ang iyang mga anak kita, mga Kristohanon magkinabuhing matarong. Kaya sa may giya nato kining kasuguan. 10 Commandments. Then gi-summarize pag yun ni Kristo ang 10 Commandments diya sa New Testament. Ingon siya, ako na i-summarize. Ingon siya, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Manay summary. Wala na to mga kuan, thou shalt not worship other gods. You remember the Sabbath day. Mo lang ni una, love God. Ikaduha, love your neighbor as yourself. So duha ra atong timan-an. Ingon nga mga Kristohanon, dili sa New Testament times, panahon sa grasya, duha ra ka kasuguan atong timan-an. Sa ganito, higugmaa ang Dios. Higugmaa ang imong isig katao. O kana, luwas naman ta, anak ta sa Ginoo, ato nang i-apply sa atong kinabuhi. Ato nang i-apply. Na ba yung slide show da na kitan? Wala. Ano ito para man po din. Nana? Ano na?
Oh, James 2:8. Kay ora di man makita diri ko. Di lang ta balaka malangan ta kay kaon lagi taon niya nagiandam siyan-an. Kay happy birthday niya. Ako sa ni palungon kay marag natukar man ng laptop eh. Slideshow. This presentation. Okay, nara. So duha lang atong timan-an nga kasuguan. Higugmao nato ang Dios, higugmao ang isigatawo. Sa tinuod lang, di nato mahigugma ang isigatawo kung di nato unahon pagbuhat ng number 1. Kung di nato mahigugma ang Ginoo. Sakto ba ko, ana? Pero na ako'y nabasa sa John Ford nga kung dili ka kahigugma sa isigatawo, murag impossible pod nga mahigugma nimo Ginoo. Kay tao gani makita nimo di ka kahigugma then Ginoo di nimo makita kana mahigugma pa ka nimo murag murag ko ano murag sa logic ba you can love God if and only if you love your neighbor. The other way ba around pwede po tinuod no murag ana bisag asa nga kondisyon. You cannot love God if you cannot love your neighbor. You cannot love your neighbor if you cannot love God. Pero kanig yung duha kinahanglan natong tumanon. Atong kinabuhing Kristohanon. Kamo na atong giingon ganina nga sa pagtuo nato kang Kristo nahimo natang matarong kay di matarong na ta ni Kristo. Di na kinahanglan nga tumanon nato kasuguan para ta maluwas. Ito lang i-recall ha. Pero kaning giingon ni James, faith without works is dead. Pasabot ani, atong pagtuo, atong ikinabuhi sa pagtuman sa two greatest commandment. Love the Lord with all your heart. Love your neighbor as yourself. Karon, dili man gid ta maka-perfect pagtuman ani. Pero at least atong buhaton ang atong best pagtuman ani. Kay sugo man ni Kristo. O diri pod makita sa atong kinabuhi ang karakter sa Ginoo. Mga kinaiya ba si Ginoo? Pinagi sa atong pagtuman ani. Kay ma-demonstrate man nato ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dayon kini pagtuman po nato mao po ni ang pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Sumala sa iyang kabubuton. Atong i-remind itong kagalingon, atong balik-balikon, nga dili lagi ni makaluwas. Kaya ingon ng Philippians 3:9, and be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Atong i-remind yun balik-balik nga ang makaluwas yun nato ang pagtuo yun diha ni Kristo. Dili ning pagtuman. Pero kinahanglan nato tumanon pod para ma-reflect ang kinaiya si Ginoo sa atong kinabuhi ingon nga mga luwas nga mga tao. And mao po na timailhan nga naluwas ta kanang ganahan tas kasuguan si Ginoo. Dili burden sa tuwa ang kasuguan, kung dili ganahan ta pareha ni David ingon siya, how I love thy law. It is my meditation all day.
daliman ka nga tibok adlaw mao ginay ginahuna ni David. Siguro busy siya ingon nga military, ingon nga hari o sa iyang trabaho bana o amahan, pero sa tibok adlaw mao ginay iyang pamalandungan ba ang pulong sa Ginoo. So kita po dapat ato po ng pamalandungan labi na ning sugo ni Kristo sa atong kinabuhi. Para di ta ma-charge aning ingon ni James nga ang atong pagtuo patay. Ang atong pagtuo piki. Kaya ingon pa ni James diri sa James chapter 2, bisan na si Satan gani, si Satanas, nagtuo gani sa Dios pero nagkurog pa. Kita tuo raman wa gyud ka kurog. Murag walay emosyon, pero si Satan naagyo emosyon sa iyang pagtuo. Pero problema, si Satanas naluwas ba? Wala. Ang iyang pagtuo piki nga naman si Satanas ang iyang kinaiya wa man nausab. O may kausaban, Satanas magyapon. Unang piki. Busa ang tinuod nga pagtuo, may bawa na to, tungod kay naay kausaban sa atong kinabuhi. Nang dili ni madalag emosyon, mingon ta nga tinuod gyud ni siya nagtuo ba kay naghilak gyud pagdawat niya sa Ginoo, dili na pinaagi ana O sa tinuod gyud nagtuo ba kay pagdawat niya sa Ginoo murag nanginit sig ayo. O nagambak-ambak gyud siya sa kalipay. No, ang tinuod nga pagtuo maila nato sa kausaban sa kinabuhi sa tao. Diha gyud. Aron di ta ma-guilty ani nga ang atong pagtuo piki tungod kay wala gyud ebidensya. Wala ebidensya mao ni punto ni James dire, di ba? Ebidensya man iyang tuyo. Verse 18, no? You have faith and I have works. Show me your faith apart from your works and I will show you my faith by my works. Ang punto ni James ani, show, evidence. Pakita ang ebidensya sa imong pagtuo. Diha sa atong kinabuhi, kausaban sa atong kinabuhi nga karon gihigugma na nato ang pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Especially gi-point out ni James dire ang paghigugma sa Dios, ang paghigugma sa isig ka tawo. Mo gini iyang gi-quote nga example tanawa gani pagsimba pa lang kay daan kung pobre inyong pasagdaan wala mo igugma kay wa tay makuha ana. Wala na ikatabang na ay activity, siguro na mukaon ba, wag na ikaamot, siguro mao na inauna sa uban. Ay natiman na. No, kaning dato atong atimanon kay sulba na atong problema ani. Natay race nga project, mao ni siya mo angkon. Ingon si James, nakasalaan mo, wa mo nahigugma sa isig ka tawo. You do not love your neighbor. Liman ka na nga sala. Actually, sa tinuod lang, imposible biya ni, no? Lisod ni. O imposible pagyod. Pero, tungod kay naanang Ginoo sa atong kinabuhi, kanang imposible, posible na. Ato kay blihan sa Mark chapter 10. Kini, Mark chapter 10. Gani gi-quote pa ni James diri, no, si Abraham nga justify si Ginoo. Ayun, kay ingon tag tinuod gyud kay dili ra man to istorya kang Abraham, no, nga tuo ko Ginoo. Pero ingon ang Ginoo, ihalad ang imong anak. Gihalad ni Abraham. Si Rahab, gi-quote po ni James nga, tuo ko Ginoo. Pero si Rahab, gitaya niya yung kinabuhi, pwede siya mamatay ato pagtago sa mga spies nga Israelites. Mark chapter 10. Pero si Rahab, ipakita niya yung pagtuo ba nga tuo siya Ginoo. Tabangan niya ang mga spies nga Israelites. Bahalag mamatay siya. Bahalag nakapamakak po siya. Kapamakak po kay si Rahab. Man to mga sundalo diri.
Siya nga, tuwa na dito, gukda ninyo. Siguro yung nalap, sa luwa ko gano'n, makak. Makak ko. Itaya, ginaya kinabuhi. Makak pagin siya. Itaw, ang bakak-bakak maginahan, kung saan to, bakak, gina. Pero, saan taman? Ano magina nga to ang nature. Ingon pa ni Pastor Bonhoeffer nga German, nga spy siya sa Amerika ba, pero German siya, nagpuyo sa Germany. Gibitay siya ni Hitler. Bitay kay, di siya mutugan sa tinuod nga spy siya. Spy ka, dili. Ingnan pa siya nga. Sabalo ba ka, ang Biblia nga imong idala, Pastor? Ingon, ayaw pamakak. Yung una-una, ingon lagi, pero kinahanglan ko mamakak. Alang-alang, pumutugan ko ng spy ko. Bugo na yung gay ko, kung mutugan ko ng spy. Karugaya, nasakpan siya, then gibitay si Pastor Bonhoeffer. Nagi panahon, kinahanglan mamakakta. Labi na ni panahon sa gubat. Tumoto kang Rahab, no? Panahon sa gubat to. Spy si Rahab sa Israelites. Kauban sa mga spy. Yeah. Ipadayag niya pagtuo sa Ginoo nga nituo siya, ni side siya sa Israelites. Pero ano to gi pana? Ang courage. Tugan gyapon tinuod pero sakay kumahimo tugag tinuod. So Mark chapter 10. Diri na ta. The rich young man. Sa verse 17. Kani ato ning gi apil tungod kay mao mong guni mag-illustrate sa kasuguan sa Ginoo. Kung giunsa nato paghigugma ang di Dios, tibok natong singkasing, nauhuna kusog. Then giunsa nato paghigugma ang isig ka tawo. Sama sa paghigugma sa kagalingon. Chapter 10 verse 17. As he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him. Dunay usa ka tawo. Nagdagan pa gyud ni. Importante gyud kay niyang tuyo. Og miluhod siya sa atubangan ni Ginoong Hesus. Umingon, maayong magtutudlo. Unsay akong buhaton aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon. Sa ato pa nabalaka kay sig ayo unsaon nga maluwas siya. Gusto siya nga maluwas, dili siya gusto maimpierno. Importante gid ni iya kay gialihan niya si Ginoong Hesus. Samtang palakaw na ang atong Ginoo. Niya pangutana, importante po kaayo kay bahin sa kaluwasan. Kamo nakapangutana na ba mo ana sa Ginoo? Sa inyong kinabuhi. Kung mangutana mo ani sa ato pa lalom kay mo panguna-una ba kay kaluwasan gyud ang naa sa inyong unahuna. Dili gyud lang Lord saon nga modato ko o unsaon nga kining mahimo kong hawod diya sa langit o unsaon nga mahimo kong honorable diri sa kalibutan. Pero kung mangutana ka Lord, unsaon man gyud nga maluwas ko kana mao na pinakalalom nga pangutana. Pero kining tawhana sayang lang kay gitudluan unsaon wa man atong gihitiwason. And Jesus said to him, ingon si Jesus, nganong gitawag mo man akong maayo? Walay maayo gawas sa Dios lamang. So kini nga statement sa atong Ginoo, tinuod na nga wala gyud maayo gawas sa Dios. So kana pa lang daan pasiuna sa Ginoo nga way tawo nga maayo aron siya maluwas. Wala gyud tawo nga matarong nga pinasikad sa iyang pagkamatarong mao nay basihanan nga maluwas siya. So klaro pa lang pirmero pa lang daan gipaklaro na Ginoong Hesus nga way maluwas pinaagi sa iyang binuhatan. Walay maayo gawas sa Dios. Pero kining tawhana wa ta kay baloon sa sulod siyang una-una kay
ang tubag sa Ginoo mao man ni commandments man. Kaya ang Ginoo man God, tubagon kaniya depende sa imong sulod sa imong kasing-kasing. Posible ang sulod sa kasing-kasing aning tawhana nga kining gusto ko maka-confirm sa Ginoo nga maluwas ko sa pagtuman sa commandments kay murag natuman naman ako. Excited ka siya ba? Noon niya natuman na akong 10 commandments ba? Dagan sa Ginoo kay ipa-confirm niya nga natuman gyud. Og iyang unahuna, gini. Ingon gyud ni Ginoo nga luwas na gyud ko ani. Pero gi-review sa Ginoo sa iyang commandments. Gi-review ingon ang Ginoo sa verse 18. As verse 19. Kabalo kas kasuguan. Kabalo kas kasuguan. Iyang unahuna, kabalo ko. Ingon sa Ginoo, ayaw pagpatay. Pasal ko ani, wa ako nakapatay. Ayaw pagpanapaw. Kini wala gyud ko nanapaw ani. Yung una pasar ko, check ba? Check. Ayaw pangawat. Yung una wa ko nangawat. Ano mangawat man ko, dato man ko. Okay, dato man siya. Then sa pagyod. Ayaw pagsultig bakak. Makak magod ko. Grabe ya, check man tanan, no? Check tanan. Dayon, sa sunod. No, ayaw pangilad. Do not defraud. Tahura ang imong amahan o ginahan. Check ko no tanan. Ingon pa siya sa verse 20. Ingon siya, magtutudlo. Kining tanang mga butanga, gikan sa akong pagkabatanon. Ako og iyong natuman. Ako og iyong natuman. Pero siguro ang iyang nahuna, ang literal nga pagkatuman, pero ang deep meaning aning balaura, wa gyud niya natuman. Kaya sa gani gisulti ni Ginoong Hesus ang balaod kung i-summarize nato, higugma ang Dios tibok nimong kusog, tibok nimong nauna, tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag, then higugma ang imong isig ka tao, sama sa pagigugma nimo sa imong kaugalingon. Mao nay deep meaning sa balaod. Literal meaning murag sayon ra tumano, no? Pero ang deep meaning ana imposible nga matuman. Kaya una sa Ginoo, kining tawhana wala ni naghigugma sa Ginoo. Rich young ruler. Dato batan-on. So sa iyang pagkadato, ang una-una sa Ginoo, sa iyang pagkadato, kini nadato ni kay ang Ginoo iyang ipadaplin din kini ang kwarta mao ni iyang Dios. Iyang kinabuhi. Liman kana nakita sa Ginoo ang naasulod sa kasing-kasing nga wala gyud siya katuman. Pagigugma pa lang daan sa Dios, wala na, kwarta ang iyang gigugma. Klaro kayo sa mata sa Ginoo nga mulapos diri sulod sa atong dughan. Klaro kayang motibo sa iyang pagpakadato. Dili manood to tanan nga dato unana na. Pero sa diyang nitanaw ang Ginoo sa iya ang tubag mo gud sa Ginoo, ingon mo gud diri uban sa paghigugma. Kaniya, mingon ng Ginoo, nakulangan kag usa ka butang, lakaw ug ibaligya ang tanan nga naa kanimo ug ipanghatag kini sa mga kabus. Dahil ningon pag yun ang Ginoo, aduna kay bahandi sa langit. Ang sa ato pa, kini nga mga binuhatan, dili ni aron maluwas, wala ingon ang Ginoo aron maluwas ka. Kini mga binuhatan, ang purpose ani aron makabaton tag bahandi sa langit.
dili gyud ni aron maluwas. Kaya ang kaluwasan man God, giklaro man God sa Bible nga grasya ra gyud sa Ginoo. Gibayran na ni Jesus ang atong silot dito sa impierno unta. Yan ang gibayran dito sa cross. Gibayran niya sa cross. So mao na nga dili na ta maimpierno. O nga ato mga binuhatan dili na para langit maimpierno, dili ang isyu na para natay reward inigabot sa langit. Naut nga naklaro nato na ang salvation dili na trabahoan. Gasa na nga angay dawaton ang kaluwasan. O, dili po na reward, gasa na. Pero kining may binuhatan ang resulta na reward. Makaangkong tag reward inigabot sa langit sa diyang naluwas na ta kung magbuhat ag maayo. So mo na itubag sa Ginoo. Panghatag ang tanan nga naa nimo, baligya panghatag o makabaton kag bahandi dito sa langit o musunod kanako. So kaning istorya sa atong Ginoo, natuhog niya ang duha ka importante nga commandments. Love God, love your neighbor. Tuhog oy. Kung tinuod pa nga dili niya isyu kining kwarta nga nasa iyang kasing-kasing, kay ang Dios gyud ang iyang gihigugma, Dios gyud ang iyang gisimba, ug wa siya laing Dios sa iyang kinabuhi. Iyang taning tumanon. Hindi siya nga, okay Lord, baligyan ako ning tanan. Gipanghatag na ko ning kabos. O, kung kay gihigugma po na ako ning mga kabos, mga silingan o isikataw. Pero kay isyu man kay ni sa iyaha, sa iyahang response ani. Sa verse 23, nasubo siya ug milakaw siya nga masulubon kaayo tungod kay grabe kadaghan ang iyang katigayunan. Ingon diri sa verse 22. O kita mga igsoon, gi-encourage ta si Ginoo sa pagtuman ani. Higugmaon na to ang Dios. Kay luwas naman ta. Muna yung punto ni James, luwas naman ta. Higugmaon na to ang Dios, tibok natong kinabuhi. Ayaw na higugmaan ang ubang butang, ayaw na higugmaan ang mga Diyos. The number one ginang Dios. Kanang material nga butang, ayaw na buhatang Dios nga masuko ka. Kung itakan ka sa ubang tao, dahil mapiktuhan ang imong material nga butang, nga makigpatay na ka. Ato pa, isyu ko na nimo di ay. Wala ko nagingon nga sayo ni buhaton, lisod ni buhaton na. Kaya mismo gani ang mga tinunan, reklamo mo gani ani, tanawa gani ang tubag sa mga tinunan. Sa verse 24, the disciples were amazed at his words. Grabe ang ilahang nakuratan gid sila. Minaw sila ba? Grabe po ng istorya ha, oy. Kuratan magid sila. Siguro sa ingon nga ibaligya, no? Ibaligya. Pero gitubag sila utro ni Ginoong Hesus diri sa verse 24. Tubag sila utro. Ingon na Ginoo, children, how difficult. Ingon paging Ginoo diri sa verse 23, oh. How difficult it will be for those who have wealth, for the rich to enter the kingdom of God. At nakuratan ng mga tinunan, ha? Kung kining tawhana, dato na ni, o niya makahatag sila og mga dato, makahatag sila og mga limos. Siguro, mapuri una sa mga tinunan ba? Murag shaky pa ang ilahang doktrina sa kaluwasan siguro ba? Nga, paghatag sa limos, maunin, basig, makatabang ni nato nga maluwas taan eh.
Then kung kining dato na sila kwarta ikahatag og limos, mao na ilahang tradisyon tong una. Kung dato ka makahatag og limos, dali ra ka maluwas. Pero kung kining dato giingnan sa Ginoo lisod kaayong maluwas, samot na lang ka samot nami. Mga tinuna samot nami. Unsa may mo ikahatag og limos taon oy? Okay, may makaon sa mong kaugalingon. Una sa mga disciples, gi-follow upan pag sa Ginoo sa verse 24. Children, no? Mga anak, unsa ka lisod sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Sa verse 25, nga masayon pa ang camel. Imagine nato ang camel ba, mas dako pag gunis kabaw, no? Kita na ka ng camel, Brad, sa Middle East. Kabaw siguro na kadako. Kita naman to, ha? Masayon pa ang camel nga musulod sa bangag sa dagom. Kaysa usa ka dato nga tao sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Kini ato gining i-interpret nga literal gining bangag sa dagom, wala gyud laing pasabotan ni si Ginoo. Kay nag-istorya mo siya impossibility. Na impossible gyud ang kabaw sa ato ang context diri, dako kay ang kabaw ipasulod nato aning bangag sa dagom nga kita gani magtahi ta, murag di ta ganahan manahi gani kay sura ay mangita tag mga batan-on isulod ra ko nang tanod diha kay lisod kayo pag sulod sa tanod. Samot na ang kabaw atong ipasulod diha, impossible. Mo ni ang punto sa Ginoo. Impossible sa atong tawhanon nga kusog sa pagtuman sa commandment sa Ginoo. Tawhanon nga kusog, impossible oy. Pero kay luwas naman ta, ang punto diri sa Ginoo, punto po ni James, luwas naman ta na ang Ginoo, ang Holy Spirit nagpuyo nato. Ang impossible mahimong possible. Gisgutan rin ng dato, lisod sa ilaha ang pagsulod sa langit, tungod kay mas dako ug mas daghan ang ilang tentasyon. Kung buot lang yun nato una-unaon ba? Tumalagod sa church, no? Mas daghan kita, mga pobre, nagtuon ni Jesus Christ. Tungod kay, watay laing choice, kung dili musalig sa Ginoo. Kaya mo tayo laing saligan, ani? Diba? Masayon sa tuwa. Pero kung nadato pa ta, napariha pa ta siguro sa mga billionaire nga daghag mga kabtangan, siguro ugnay mo wali nato, salig sa Ginoo, siguro atong balibaran nga wakoy time ana, busy ko. Mapareha atong tagiya sa rural ba si Yanson, sangyawan ko na taga Negros man na, sangyawan ko na sa mga pastor, busy, mo balibad kay busy. Baliman ka? Busy. Dili sila makasangyaw kay busy kaayo. So tiging busy ha. Pero na sa kapastor, si Pastor Renato Ribaton, Pastor Baptist diadto, gusto giniya sangyawan na si Yanson tagiya sa rural. Pero iyang ideya, kauna-una siya nga mopalit siya bus kay na ilang simbahan, murag namoy kwarta, pero iyang paliton katong karaan nga bus sa rural, mga sikanhan. Aron lagi sangyawan niya si Yanson. Palit siya bus dito, istorya niya si Yanson, then iyang gihangyo nga mo share siya pulong sa Ginoo. May gani gitagaan siya 5 minutes. Siya tagaan tagag 5 minutes, pastor, kay busy juga iko. Sige, 5 minutes lang, sige, istorya diya. Absolutely siya. Bana siya istorya. Share siya sa pulong sa Ginoo, baka 5 minutes, gibiyaan siya. Kanang bus, pastor, ana, okay na, siguro okay na ko na. Nakapalit sila bus nga si kanan. Para silang simbahan. Pero maula gina, lisod sa dato nga soul winning. Naay na luwas pero talag sara. Kay white time sa pulong sa Ginoo. Ayun white time po sa pagsalig sa Ginoo kay na may gisaligan nila ang ilang kwarta. Kumbaga Ginoo nila ba.
Pero kita salamat sa Ginoo ni atong sitwasyon nga ang Ginoo mao gyud atong Ginoo sa kinabuhi. Pag ginaot ba nga dili pod kwarta. So atong balikan ning pagkatingala sa mga tinunan, tingala pero gi-follow upan sa Ginoo istorya nga impossible na sa inyong kaugalingon. Pero uban sa Dios, sa verse 26, and they were exceedingly astonished, and they said to him, then who can be saved? Kinsa man day ang maluwas ani? Na kung dili maluwas tong dato, makahatag to sila, kinsa man day ang maluwas? Ingon ang Ginoo, with man it is impossible, but with God all things are possible. So muna ang punto ni James nga kita wa man ta naluwas no sa atong binuhatan. Klaro na magyud na nasabdan man nato na ang pagtuo nato sa Ginoo man nakaluwas nato. Ayan, impossible magyud nato ni matuman ni kasuguan sa atong kagalingon. Pero ang punto ni James, uban sa Ginoo kaya nato ning buhaton. Amen. Siguro dunay struggle nato kadyot, labi na ni paghigugma sa isig katawo. Labi na kung natay dili ganahan sa isig katawo, ay Ginoo nag-impress atong kasing-kasing nga higugmaon nato na, tabangan nato na. Mag-struggle ta oy, sulay ba mo na? Ha? Minginta nga di man angay tuwa, tabangan imong tawana or matagam ba? Struggle nato na pero ampo nato si Ginoo Lord. Basta kay ano imong sugo Ginoo, tuman ako sa imong sugo. Or kung issue nga, Lord, unsa man wala naman koy ako ani. Ang tubag sa Ginoo ana, balik ta sa tubag sa Ginoo. Daghan kayo ang tubag sa Ginoo ana, daghan kay mga verses. No, katong langgam, mga langgam wala sila nagdaro, wala sila nagtanom pero ako silang giatiman. Mga bulak nakabisti og nindot kaayo. Kamot kita na ba kaha? Nga mas labaw pagbili kaysa na mga butanga. O daghang mga promises sa Ginoo na. Pero kung ato gyung gi suklan ng ato mga struggle sa kinabuhi, gituman gyud nato ang kasuguan sa Ginoo, higugma nato isig ka tawo, i-express nato ang paghigugma sa mga tabang ginagmay gud material nga mga butang. We will end up happy, satisfied. Tinuod na, no? Na experience na ko na, o I know nga ma-experience ko na ninyo. Happy ang imong ending kinabuhi. Tungod kay kabalo ka sa imong nahuna nga gituman ako ning sugo sa Ginoo. Higugma ang imong isig ka tawo. Okay ni general ni sa Ginoo nga kuman no, kanang isig ka tawo kanang neighbor dia gi stress out na sa Ginoo katong naghimo siya og parable, nagsulti siya sa parable sa Good Samaritan. Nabisan ang imong enemy, neighbor nimo na. Bisan na mga Muslim dias bukid. Siguro ang uban ninyo naay paglumod siguro tungod kay mga muklo na no, muros. Neighbor na to na ang atong Ginoo nagsugo. Love them. Gugmaon na to sila. Sukli na nga pagbati nga dili maayo ba? Ato silang i-appeal pag ampo nga maluwas pud sila. Sila pud ma-reach out sa gospel. Nakabaton ko gugma niya na tungkol kay na-expose ko ba sa Muslim ministry mo God. Lang tipilis lang. O daghang mga kuan diyan no sa Iligan katong sa Bible School para sa Muslim ministry sa Abuno katong LRF. Ay mga pastors pod nga maranaw nga nangaluwas. Dagan sila. Nausa na to si Pastor Duga-Duga sa Iligan. Na maranaw siya. Pero naluwas siya. Pagkaluwas niya, hadlok siya siyang pamilya kay iya manggagaw si Commander Bravo.
iusab na iyang ngalan kaparehistro siya sa kanang kuan ana civil registrar ba giusab niya gihimo niyang duga-duga yung apelyido para di siya mahalata ba. Pero hangtod karon nailhan na gid siya ay kay iya man maghilak mo gyud niya kasing-kasing nga di niya ma-reach out niyang pamilya. Kay ila siyang pamilya iyang mangibitar niya, iyang papa gani ron murag musugot na ang Bible study sila. Primero yung papa suko kayo kay ano kunong naa siya ng lugar nga haram kanang simbahan. Naot nga makaboton tag gugma no, bahala og murag mag-struggle gyud ang atong kasing-kasing maguna-una. Kani nga term ma-apply po ni sa kaminyoon. Mag-away mo sa imong asawa, bana. Una ang sugo sa Ginoo, love your neighbor. Sabi akong neighbor, Ginoo, kana imong bana. Ay mo asawa, ay mo na neighbor. Gugmaan na. No, bati nagbatasan, pero gugmaa. Lord, di na ako kaya, gugmaa lagi. Ma-apply ni bisan asa, no? Kung nangita ka og lifetime partner silingan, apply gyapon ni Lord among neighbor ako lang yan po. Love your neighbor. Pwede gyapon, no? Yung mga pangasawa ni mo silingan. Dito. Joke lang na. Makatabang biyan no, makatabang. Di man kung na mo struggle pagigugma sa mga taong lisod igugmaon. Una-unaan ni giingon sa Ginoo. Love your neighbor. Una-una po ni giingon ni James nga kung di mo na yung buhaton, piki na imong pagtuo ba, piki. Lord, di na ako kaya. Una yung giingon James, piki na yung pagtuo, piki na. Pagtuo nga way buhat, patay ra ba? No, patay. Buhatan gid na kay si James gay balik-balik istorya nga patay ko yung pagtuo. Buhatan na. Bahalag lisod buhaton. Bahalag impossible pero sa grasya sa tabang sa Ginoo kaya na to eh. Kaya kinsa may mga tao nga galisod ka higugma karon? Kinsa man? Ha? Kinsa? So mo na imong mission karon. Mangayoa ang grasya sa Ginoo. Mangayoa ang grasya sa Ginoo. Ug ayaw na imong issue ang mga material nga butang. Ayaw na kay kasi mapareha ta atong rich young ruler nga Dios na to ng material nga butang. Ha? Nabuak lang na imuhang kuan dia mahalon nga gamit. Grabe na imong kasuko dayon. Sama Dios na imo nang gamita. More than pa na sa pagigugma nimo sa isig ka tawo ang gamita. Masuko ba ta no? Pero at least masuklan na to ba? Masuklan ko di na ni maayo. Di maayo. Suklan ba? Suklan. Pray ta. Salamat Lord sa imong pulo. Nag-remind ka na mo nga among pagtuo, among ipakita sa among binuhatan. Bangay kami sa pag-aplikar ni ini Ginoo. Dako ning challenge nga among dawaton nga among pagtuo kanimo dili ni piki, dili tinuod ni nga pagtuo. Dili pagtuo nga patay, pagtuo ni nga buhi Ginoo nga mubuhat gyud. Nga makita gyud sa mga katawhan sa among palibot. That we truly love you and truly love our neighbor. Og nga may kalipay Ginoo sa pagtuman sa imong kasuguan. Among gi-pray amahan ikaw paghatag ka ng mugong grasya. Labi na sa pag-atubang namo sa mga challenges sa unahan. Bangi bi Ginoo nga di na mo buhatong issue mga material nga butang. Dili mas pilion ang paghigugma sa isig ka tawo Ginoo labaw sa mga material nga butang. Mas pilion na mo ang paghigugma nimo Ginoo labaw sa mga material nga butang. Naot ka dili mi interrupt Ginoo sa pag-worship sa laing mga idols.
gawas kanimo lamang. Magitugyan kanimong tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kanta ta, the same time, magkuha ta sa itong offering. Bisag mo ako ang kalibutan. Nindog ta, doon i-close pagampo. Bani Brad Jonathan. Jojo.